Unang-una, hindi kami makapaniwala na ganong kakilala ang Aling P. Kasi hanggang sa Manila, Rizal, sa malalayong lugar. Siyempre, pag alis naman sa kanila, meron silang talagang lugar na kakainan. Halimbawa, Tagaytay. Tapos may mga kasama silang mga bagon. Ito kasi, dadayang titigil yan. Ito yung di kami nagsimula sa Aling Pinas Bike Stop. Ganun ang talagang pinakikilala nila yung aming kaunting kainan. Meron ka nakakarating dito, tiga Olongo po eh. Bike lang yung, talagang pakiramdam ko, baka ilan na lang dito sa kunang Pilipinas ang hindi nakakarating dito eh. Sa tagal na rin ng serbisyo ng Aling Pinas Bike Stop. Kilalang-kilala ang Aling P, sabi nga ng mga bikers, hindi ka tunay na siklista kung hindi ka nakakarating ng Aling P at wala kang picture dun sa batalya. Nag-start yan. Nanay ko, si Crispina Alcaraz, kilala sa pangalang Aling P. Dati siya nagtitinda sa kantin dito sa school, Paligawan Elementary School. Then, tumigil siya, nag-start siya dito, first day pa lang dito sa harap ng bahay namin. Ano lang yun, isang yero, pawid, tapos lugaw, banana Q, yun lang, lugaw, banana Q lang, tokwa. Parang tinry lang ni nanay kung meron bang mga customer. First day pa lang nung pagtitinda niya, may dumaan agad na biker. Tapos, ayun, tinry nila yung lugaw ni nanay hanggang sa dumami. Ito talagang Paligawan Road. Daanan talaga ng mga biker kasi ang pinaka-dulo nila, ay yung Tagaytay. So, ayaw nila ng mga madaming sasakyan. Rough road pa to nun eh. Rough road pa, tapos madaming trail. Yun ang hanap ng mga mountain biker. So, ayan, dito sila lagi nadaan. Nakahanap sila ng kainan. Actually, ang nagbigay ng signage namin na batalya, biker din. Sponsoran niya kami ng ganyan. Batalya yung pinaka para bike stop talaga. Nakakapunta rito, nayayakag ng mga unang mga bikers. Siyempre, nakita nila na may mga tarpaulin ng mga bawat grupo. E di parang, kami magpapagawa din maglalagay din kami dyan. Ayun, hanggang sa dumami. Tapos yung tindahan namin before dito, Ultimo Bubong, donation lang din galing sa mga siklista, mga biker. Kasi gusto nila, malaki yung mapapahingahan nila kasi ang liit ng isang yero lang before eh. Ang nangyari nun, naging pawid, naging ganyan. Tapos, nag-donate sila ng mga yero hanggang sa mapalaki. Dito pa dati yun eh. Ang napipil ko noon, talagang parang relax sila. Kasi pagdating mo sa Manila, malaki ang klima dito sa bukid kaysa sa parting Manila. Pagdating dito, talagang parang pakiramdam ko sana, relax sila. Nakawala sila sa turel. Then pangalawa, yung mga tao dito sa Paligawan, napaka-friendly. Biruin mo, dadaan ng mga biker, kahit gabi na, ang bati sa'yo, good morning pa din. Sa dami na nadaan dyan, good morning pa din. Good morning. Doon natuwa yung mga biker. Sa totoo lang, napakalaki talaga ng tulong na binigay ng mga siklista sa atin. Madami ng mga medical mission, yung mga gift giving, yung Pasko, ang dami nilang fun ride dito. Namimigay ng mga goods sa mga taga dito sa Paligawan. Tapos, mga project sa barangay, madami na silang Tapos, isa pa, nung nagkasakit si Aling P, nanay ko, nawala si Aling P 7 years ago dahil sa kidney failure. Then, napakalaking tulong ang binigay ng mga siklista
para kay nanay. Simula sa pagpapagamot, sa mga meron din silang fun ride na ginawa para makalikom ng pera, para mapagamot si nanay. Ayun, tapos dahil doon parang mas lalo namin na ipagpatuloy kasi legacy na to. Legacy ni Aling Pina, Aling Pina's Bike Stop. Saka halimbawa isang araw lang na magsara kami dito, ang feeling namin nakakaawa yung nadating na biker. Biruin mo, dinadayo ka. Ang layo-layo ng binike nila papunta dito tapos wala. So, kung pasalamatan, hindi ko na maisa-isa pero nauna si grupo ng SICAD, si Attorney Galan sa ospital, NKTI pa sa Quezon City, pinupuntahan kami. Tapos, siguro twice or thrice siya nagpunta doon tapos binigyan niya kami ng assistance sa pagpapadialysis ni nanay. Yung mga bikers na pag-emergency, kailangan namin ng maghahatid sa ospital, si Ninong Nol, silang bikers, MTB, ayan, Bike Laguna, napakadami, sabak, sobrang laki ng utang na loob namin. Sa sobrang dami ng tumulong, hindi ko na maisa-isa po. Siyempre, masaya. Bukod sa kumikita ka, nakita mo yung satisfied sila at papasalamat sila. Thank you po sa masarap na pagkain, thank you sa ganyan. Ang sarap sa pakiramdam siya. Open tayo sa mga side comments, sa suggestion, kung ano yung kailangan pang i-enhance sa pagkain, kung ano yung hindi masarap. Bibigay naman sila ng advice tapos na lang natin. Mga good, syempre, salamat tayo. Nakakatawa doon, lahat naman sila pabalik-balik. Kasi alam mo mga customer, pag hindi nagustuhan, hindi na babalik. Hindi pabalik-balik sila. Kahit napakadami na nagtayo ng mga bike stop dito, syempre suputan na yan. Na alam nila na madami ng bikers dito at dito pa din ang punta nila. Pag napapunta kami ng Tagaytay, dito kami bumababa. Aling P. Masarap kasi pagkain dito eh. Kasi mapuno eh. Dire-diretso lang yung daan. Since ko maging tuloy-tuloy ang negosyo na to, kasi nakakatulong din ito eh. Sa mga bikers na inspired na nagkakasama-sama dito. Siguro, siyempre, una naman sa lahat, talagang siyempre, hanap buhay. At saka talagang isa pa, talagang nakakatulong din sa mga bikers. Siyempre, sila naman, basta lumabas, talagang hindi ba rin sila kakain. Umpisa nga nung makakilala kami ng mga bikers, siyempre, malaking kaluwagan sa amin. Siyempre, yun ang naging hanap buhay namin. At hanggang sa ngayon naman, awa naman ng Diyos, ganun pa rin. Kumikita pa naman siya paano. Sa ganitong food business, may panahon na matumal, may panahon na malakas. Pag dumating yung panahon na matumal talaga, wag ka agad susuko. Kasi pag sumuko ka agad, mababaliwala lahat ng pinaghirapan mo from the start. Kaya kahit matumal, ituloy mo. Hindi araw-araw Pasko, sabi nga.